Sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng kampo ni Pangulong Kuting Jr. at BBC Presidente Sara Duterte, tila lumala pa ang sitwasyon matapos maglabas ng matinding pahayag ni VP Sara. Ayon sa ulat, nagbantaw man ang Vice Presidente na huhukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ipapatapon sa West Philippine Sea kung hindi pa siya titigilan ang umano'y paninira sa kanya ng kampo ni Kuting Jr. Ang bangayan sa pagitan ng dalawang kampo ay tila nagsimula matapos ang ilang mga aligasyon ng patutsada mula sa mga taga-suporta ni Kuting Jr. at ng di mo rin maninira kay Duterte. Sa gitna ng mga matitinding batikos, iginiit ni Duterte na handa siyang gumanti at hindi mo siya matatakot gawin ang sinasabing hakbang, bagamat maraming netizens ang nagulat sa kanyang pahayag. Sa kasalukuyan, wala pang opisyal na tugon mula sa kampo ni Pangulong Kuting Jr. hinggil sa pahayag na ito ni VP Sara Duterte. Gayunpaman, nananatiling mainit ang usapin sa social media at sa mga pampublikong diskusyon. Patuloy ang pagbabantay ng taong bayan sa magiging susunod na galaw ng dalawang matataas na opisyal ng bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ayun na nga ho mga kababayan, dito sa video na to sumagot na ho itong si Vice President Sara Duterte sa mga paninirang ibinabato sa kanya ng mga aso nitong si Tambaluslos. Pero bago yan, isang like at isang subscribe lang ho, masaya na tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, wala ho tayong madaming pag-uusapan dito. Live feed ho itong gagawan natin na reaction video na to. Ito, game, pakinggan ho natin to. Thank you. Okay, so saan ba ako magsisimula? Magsisimula ako sa, you have to bear with me ha. We'll start with 2021. Doon tayo magsisimula sa 20. Yari ho yung magkapatid na manggagamit dito, panigurado. Yari itong si Amy Marcos at itong si Marcos Jr. sa mga sasabihin dito nitong si Vice President Sara Duterte. 21. So, doon muna tayo kay PRD. Then, mag-move tayo kay BBM. And then, we'll move to Martin Romualdez, and Nako. then merong isang person of that triangle, hindi muna natin siya i-mention because I'm waiting for more information coming out doon sa House probe bago ko i-mention yung pangalan niya. And then siguro, a little of confidential funds. Okay? Okay. So, 2021. Kasi madami ang nagsasabi na we are on this road to perdition. Our country is on this road to perdition because matigas ang ulo ni Inday Sara. Hindi siya nakinig sa tatay niya. Kung nakinig lang siya sa tatay niya, tumakbo siyang president, hindi mangyayari itong nangyayari sa bansa natin ngayon. Ay, hindi lang yan isang beses na narinig ko, madaming beses. Even kapag pumupunta ako sa mga iba't ibang lugar, diretso ako sinasabihan ng mga tao, hindi ka kasi nakinig sa tatay mo. Or they would say, one time nasabihan ako, it's all your fault. Alam nyo, kasi I don't like talking about my life. I don't like talking about my feelings. I only want to talk about my work. Kaya hindi ako nagsasalita. Pero
Ganito yung nangyari. PRD never, ever asked me to run for president. Okay. Yan yung totoo. 7 times niya ako pinuntahan sa bahay ng nanay ko, sa bahay ng asawa ko. Hindi siya talaga nagsabi sa akin na tumakbo ka for president. In fact, sinabi niya sa akin, huwag kang tumakbo for president kasi nanggaling ako dyan, mahirap siya na trabaho, anak kita, naaawa ako sa iyo to go through what I had to go through. Yan ang sinabi niya sa akin, paulit-ulit. And sino ang witness ko to say na totoo ang sinasabi ko? Yung nanay ko. Because sa 7 discussions na yon, nandoon ang nanay ko parati. Nakaupo, nakikinig, hindi nagsasalita. There was only one time, one discussion na nagsalita yung nanay ko. Nilagay ko yung nanay ko doon para makinig siya sa aming dalawa ni PRD. So, on the hindsight, maybe ginamitan ako ng reverse psychology ni PRD, hindi ko alam. Siya lang ang nakakaalam kung bakit paulit-ulit niya sinabi sa akin, huwag ka tumakbo for president. Okay. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na tanungin niyo siya bakit. Another proof na hindi ako sinabihan ni PRD na tumakbong president, he left me a document, 2 papers in a folder. Unfortunately, naiwan ko sa bahay namin ngayon. Dala ko siya dito sa Manila para ipakita sa inyo, pero naiwan ko siya sa bahay. Ang nakalagay doon, so maybe the next time na magkita-kita tayo lahat, dalhin ko siya. You can read, but you cannot take photos. Cannot take videos of the document. Nakalagay doon, in gist lang. Sa left side, nagsasabi siya doon, hindi si PRD. Hindi si PRD ang sumulat nun, ibang tao. Nagsasabi yung tao doon, Sara should not run for any position. Dapat si Bongo ang tumakbong VP. Yun yung nakalagay sa left side na document. Nakalagay sa right side na document, Sara should not run for any position. She should endorse Bongo Rudy Duterte for President and Vice President. So yun yung proof ko. Yun yung dala-dala ni PRD na document nung very last meeting namin. Dala niya yung document na yon. So yun yung proof ko na hindi talaga nagsabi si President Duterte, tumakbo ako for president. And even if nagsabi siya, hindi din talaga ako tatakbo for president. Maaga ako nagsabi sa inyong lahat. Sabi ko, I don't know kung may mga media pa at the time na nandito ngayon. Sinabi ko, wag nyo na muna akong tanungin about the presidency para hindi pa ulit-ulit yung tanong. Antayin nyo na lang January 2021. Pagdating ng January 2021, paalam ko sa inyo ang decision ko. Tatakbo akong president o hindi. And true enough, January 2021, maaga ako nagsabi
sa lahat, sa taong bayan, na hindi ako tatakbong president. Unfortunately, hindi naniwala lahat. Kasi sinasabi ninyo, yan yung track ni President Duterte. Hindi ako tatakbong president, hindi ako tatakbong president. And then, nag-substitute siya. But, yes, anak ako ni PRD, and yes, meron kayong nakikita sa akin na nakikita ninyo sa kanya. But I am a different person. Yung mga anak ninyo, hindi yan clones ninyo. Meron yan silang sariling pag-iisip, meron yan silang sariling kapasidad, meron yan silang sariling damdamin. Yun yung unfortunate part noong announcement ko noong January 2021 na hindi ako tatakbong president. Walang naniwala kasi sinabi nila, gagawin lang niya kung ano yung ginawa ng tatay niya. Hindi. Desisyon ko yun na hindi talaga ako tatakbong president. Because at that time, ang gusto ko at pangarap ng lahat siguro na mayors, maka 3 consecutive terms ka as mayor. Okay. So, klaro na yon. May questions doon? Yes, ma'am. Sino po yung nagsulat doon sa folder? Unsigned siya, walang pangalan, and I think sinadya nila na wag lagyan ng pangalan yung 2 letters kasi it was really a Sara bashing document. It did not say anything nice about me. So, I think sinadya nila na hindi sabihin sa akin kung sino yung sumulat ng 2 documents. How did you feel, ma'am? How did you feel po when you seen those documents? Wala naman akong problema sa sarili ko. Alam ko kung anong kakayahan ko, alam ko kung anong kapasidad ko, alam ko kung ano yung kaya kong gawin. So kung ano man yung sabihin nila nung 2 tao na yon, hindi siya nakaka-apekto sa akin. Well, yes, yun. Sige. Sir. Good morning, Mikael of Reuters. Ma'am, why are you telling all these details to us now? What's the context? Ang Ito talagang mga ano na to para maintindihan natin kung saan nga ba nag-ugat ang pakikipag-tandem niya kay Marcos Jr. Para malaman natin para yung mga paninisi kay BP Sara kasi hindi ka tumakbo kasi kesyo ganito, kesyo ganyan. Hindi naman ho pala siya inalok. Hindi natin alam kung reverse psychology siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte o kung ano pa man yan, di ba? Pagka hindi siya nagsasalita, nag-iiyakan kayo. Pagka naman nagsasalita itong si VP Sara, tinatanong niyo siya bakit siya nagsasalita. Naman to, kung anong gusto niyong gawin ng Ali. context nito is the sit down that I promised everyone. Nagsabi ako na mag-sit down ako. Merong mga questions noon na sinabihan ko kayo na it needs a sit down. Pinut off ko yung sit down na yon. Sabi ko nga I don't like talking about my life. So hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A, PBBM's deception claim versus VP SD. So, kailangan ko kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So, chronological order ko siya para maintindihan niyo yung kwento. So, yun.
yung deception. O yung nagtanong na yun, kung ayaw mo palang marinig at hindi mo maintindihan kung bakit niya ilinalatag para mas maintindihan ng ating mga kababayan, pwede na ho kayong umalis dyan. Anak ng tokwa. Pagka hindi nagsasalita si BP, nag-iiyakan kayo. Pag nagsalita naman, nag-iiyakan din kayo. Hindi ko na malaman kung saan ko palulugarin itong alis sa... Ano to? Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung Correct. fatigue mo, yung stress mo. Hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Correct. Yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Yung presyo ng gasolina? Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang hindi ako nagko-cocaine. Pero sobrang lamig niya na yung sipon, sir, mangiyak tissue. Talagang bibira itong si Bibi. Wag niyo lang hinaan, sir, kasi sa sobrang dami natin. Tissue lang, sir, may panyo ako. Ayoko ng panyo. Huwag niyo i-off, sir, kasi sa sobrang dami natin, mamamatay tayo dito pag walang aircon. Kasi hindi iikot yung hangin. Okay. Hindi ako umiiyak. Hindi ako nagko-cocaine. Malamig yung aircon. Kasi Okay. i-flip na naman yan. Yun nga hong spaghetti at mango float, panigurado, i-flip na naman yun. Ikakat lang yun ng mga Talyanista at mga ensaymada at yung mga mainstream media na kayo siya papalabasin, nagrarant itong si Bibi Sara. Nung narinig ko natin yun, naku po, may mai-splice na naman itong mga tambaluslus na to, sabi. So yun. Hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng president at vice president, di ba? Ako gani, sa binisaya pa, dawat-dawat raman na. Di ba? Dawat-dawat rana. Ako, ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin, nagagawin namin. Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas niyang deception na yan. And iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw, nga musulti, nga
I was deceived. So I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos nga ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. So yan yung context. Mahaba ng context. Okay? So nasaan ako? 2021 January. Yung 2021 October, filing. Kita ninyo ako nag-file ng mayor. Mayor talaga yung tatakbuhan ko. Masakit sa akin na naririnig yung mga tao na we are disappointed in you. Kasi sa pagtakbo ba, dili man gud na siya kanaganing kung ingnan ka sa mga tao nga, daganday mo, dagan na lang ka. Muna-una po daw ka. Mundagan ko, o presidente, ingani ang may tabo. Nagkaroon ako ng SWOT analysis para lang takbo o hindi. Diba? Lahat ng pumapasok sa opisina ko when I was mayor, meron akong paper nakahati ng ganyan. Okay, ikaw, you give me a pro and a con. You give me a positive and a negative running for president. Ganyan yung ginawa ko. And unfortunately, mas madaming negative kaysa sa lumabas na positive. And honestly, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, ang number 1 doon na positive, ganito lang. Ganito kasimple. Pangarap ko, magkaroon ng effigy na sinusunog. Totoo yan. Because I feel na parang, wow. Sino ba sa inyo, sino ba sa atin ang ginagawa ng effigy? Diba? Sino ba sa atin ang meron talagang tao na hindi matutulog ng ilang araw para gagawa ng effigy tapos susunugin? sunugin, correct. Diba? Wala. So naisip Presidente ko, lang ako. when I become president, meron akong effigy. And susunugin nila and magpapapicture ako doon. Kasi hindi lahat ng tao merong ganon sa buhay nila. And then another positive was, mapupuntahan ko na lahat ng sulok ng Pilipinas. Makikilala ko na lahat ng mga tao, mga kababayan ko sa Pilipinas. Mapupuntahan ko lahat ng mga bansa na madaming Pilipino na nagtatrabaho doon, na tumutulong sa ekonomiya natin dito sa bansa. One of those positive things na nalista doon. Na nasabi ko, kung makapunta ako doon sa kanilang lugar, baka naman ma-inspire sila na gawin kung ano yung ginagawa sa Davao City. At the time, bago ako bumaba for mayor, Davao City, nabayaran namin yung utang ng Davao City. 0 ang utang ng Davao City. Number 4 kami sa competitiveness across the country among all HUCs. Number 8 kami sa pinakamayaman na syudad. Insurgency-free kami. Ang dami naming awards.
if I remember the number right, 117 awards ang 2016 namin until 2022. Ang mga recognition namin sa lahat ng ginawa namin sa Davao. Hindi na nila kami matalo sa most child-friendly city in the Philippines. Nag-Hall of Fame na kami sa Davao. So naisip ko, well, baka naman, kung mapuntahan ko yung ibang lugar, may isip nila na, pwede yan dito sa amin. That will improve the quality of life of our kababayans. So anyway, sana ako. October, nag-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Yun. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. Yun. Malinaw ho ha. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, Bisaya naman day ang ato ang giistoryahan dinhi. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to VP. Tumatakbo siyang president. And then ang answer niya was, nah. And then I told her, well, ask PRD to run as your vice president. And then she said, well, that's a closed book already kasi tumatakbo si BG. So, ask BG to run as your vice president. Mga Bisaya manatanan. And then she said na, I don't think kayanin na Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!